ako kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, angkop ang mga berries. Asukal, konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis magaling pa. pa sila. Kain na tayo. Gayahin Yun ang na disenyo yun. ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Steak! Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang mada. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At syempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito.
kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. ang merienda na ito mula At sa oven. syempre, wala tayong mga granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. ang cupcake ng chef ay Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Yeah! Ha! Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Super. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo. Ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane. At mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo.
Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan. Wow! Ang daming makatas na prutas dito! Ang ganda! Pansin, mga ginoo at ginang, ang unang gawain ay isang jelly cake na hugis puso. Oh, ang unang gagawin ko ay kumuha ng pinya dahil gusto ko ito at mag-ukit ng malaking puso. Woo! Oh, salbahe na pinya! Peter, hindi ang pinya ang problema. Mali ang hawak mo sa kutsilyo. Ganito ang tamang paraan. Oh, salamat, Jane. Sa wakas, nagagawa ko ito ng tama. Ang galing nito. Ang bilis ko. At magkakaroon ako ng oras para kainin ito kasabay. Peter, hindi bilis ang mahalaga. Paraan ng paggawa ang importante. Ayos. Natapos ko na ang lahat. Oh, kukuha ako ng isang kahel at babagay ito sa pinya. Oh, isang orange? Meron din ako. At tingnan mo kung gaano ako kalakas. Ang galing lang. Sa tingin mo ba kasya ito? Tama ka. Sobrang saya. Habang nakikipaglaban si Peter sa isang orange, hinihiwa ko na ang susunod na prutas. Kumuha tayo ng berdeng mansanas. Magiging sobrang bilis ko rin. Ang mansanas ay mahusay, pero kailangan din nating tikman ito. Ang galing. Nako, oops. Sa tingin ko nasobrahan ko ng kaunti pero busog na ako. Para maging parang jelly ang cake, kailangan nating magdagdag ng gulaman. Kailangan itong maging kadiri! Kinakain mo ba talaga yan? Sige, idagdag na natin. Oh, huwag kalimutang tunawin ito sa tubig. Well, gagawin natin ito. Ginagamit ko ang panghalo para talunin si Peter. Oo, handa na ang gelatin. Pwede na nating ilagay ang prutas. Sige, punta tayo sa ref. Ako ang mauna. Oh, salamat Peter. Isa kang tunay na ginoo. Ang natitira na lang ay maghintay ng kaunti. Tingnan mo, ako ay isang robot. Isang robot na walang preno. Oh, tapos na ang oras. Tingnan natin ang ating mga cake. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kinalabasan. Ako rin. Wow, ang ganda nito! Salamat sa hulmahan. Nakuha ko ang perpektong puso. Ang cake ay napakaganda. Halos parang gawa ng chef. Napakamalikhain mo. Mas mabuti pang tingnan mo ito. Ano ang problema? Ha? Mukhang hindi mo nahalo ng maayos ang gelatin? Ayos lang yan. Magdadagdag lang ako ng cream at magiging kahanga-hanga ito. Ano? Hindi yan makakatulong sa'yo. Kailangan mong magdagdag ng kaunting whipped cream. Ang daming berries sa mesa. Gagamitin ko ito para i-dekorasyon ang aking cake. Bagay na bagay sila sa mga prutas na meron ako dito. Berry. Sabi mo, ang pakwan ba ay berry. Sige, isama natin ito sa magiging cake ko. Tada! Handa na kami para sa'yo, chef! Oh, sige. Tingnan natin kung ano ang meron ka. Oh, ang cake na ito ay replika ng orihinal. Jane, ang galing! Okay lang ba kung subukan ko? Oo, magandang hiwa. Ang hatal ay simple. Kamangha-mangha, ha, chef? Ano? Huwag kang masyadong mabilis magpuri kay Jane. Hindi mo pa natitikman ang akin. Pakiusap? Ano ito? Ano ba ang gungot? Sige, susubukan ko to. Oh, hindi talaga masarap. Oh, nakakahiya ito. Nasobrahan ko. Oh wow, mukhang may bagong gawain. Medyo interesante ito. Masaya. Hindi na makapaghintay na subukan. Ang bagong assignment ay isang unicorn cake. Magsimula na. Magaling, kukunin ko ito. Buti na lang may isa pa ako. Hey, ang ganda nito. Ang ganda ng dilaw na layer. Oh! Ang mga regular na layer ay masarap din. Idadagdag ko rin sila sa aking cake. Oh, sa tingin ko magandang ideya yon. Ang ganda nito. Nauna na naman si Jane sa akin. Paghahalo ng mga layer. Ang galing na ideya. Paano naisip ni Jane iyon? Ang unicorn cake ay dapat makulay na parang bahaghari. Buti na lang alam ko lahat ng kulay. Ang galing! Hoy, ibalik mo yan. Oh, ano pa ang gusto mo? Ako ang nauna. Hindi mo ginawa. Nako, napunit ang piraso. Kulang ito. Ayos lang. Kailangan lang nating pulutin ang mga nahulog na piraso. Tingnan mo yan. Hindi natin kailangan ng balahibo. Oo nga. Walang makakakita nito sa ilalim ng cream. Oo, hindi mo pwedeng ilagay ang pagkain mula sa sahig sa cake. Marumi iyon. Sige, hindi ko na ilalagay ang huling layer. Oh!
Oh, gusto ko ang cream. Ang tamis at sarap. Sayang hindi mo matitikman. Marami kang namimiss. Ang cream na ito ay perpekto para sa aking cake. Oh, halika dito, kaibigan. Maginhawa ka sa aking cake. Dito ka nababagay. Well, hindi ito perpekto, pero ayos lang. Oh, Jane. Okay, sa tingin pa din aling sungay ang pipiliin ko. Baka ginto, ang natitira na lang gawin ay idikit ang mga mata at taingan. Sang-ayon ako. Tingnan mo ang gaganda ng mga tainga. At ngayon, syempre, ilang sungay. Oh, kailangang ilagay lahat. Ano? Si Jane ay nagdedekorasyon ng cake gamit ang marshmallows. Gusto ko ring gawin yan, pero kukuha ako ng asul na tuldok. Oh, huwag kalimutan ng sprinkles, Peter. Oh, ang cute naman yan. Nakakatuwa. Salamat, Jane. Lagi kang may magagandang ideya. Chef, tingnan mo, tapos na ako. Sige, ipakita mo sa amin ang nagawa mo. Oh, Peter, magulo na naman ang cake mo. At ang gawa ni Jane sa kabilang banda ay muling nakalulugod sa aking mata. Magaling na bata. Mahusay ang ginawa mo. At isa pa, naputol pa ito. May tunay kang talento, Jane. Talagang natutuwa ako. Oh, Peter, sige, ibigay mo sa akin ang cake mo. Nakakainis, Kadiri! Galing ba sa sahig ang pagkain na yan? Pasensya na, pero si Jane ang panalo. Binabati kita. Yui, sinubukan ko ng husto. Mahilig